Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Pakibati nga po yung katabi, pakisabi, "Salamat sa Diyos at nagsimba ka." Pakisabi rin, "See you tomorrow." So ngayon po, inuumpisahan po natin ang ating pagdiriwang ng Misa Triduo bilang paghahanda po sa kapistahan nino ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Kaya ngayon pa lamang po, binabati ko na po kayo lahat ng Happy Fiesta. No? Magpe-fiesta rin po sa aming parokya. Ako po ay from National Shrine of the Sacred Heart. Kaya kami rin po ay nasa paghahanda. Kami po ay mga nasa misa nobinaryo. Kayo po, ang ginawa ninyo ay Triduo. Diba? Sabi nga po ng kanta ni Moira, "Sabi nila balang araw darating ang iyong..." Hindi nila kilala si Moira. Dito kilala nila. Tanging, sino pong may mga kahilingan? Taas ang kamay. Minsan kaya po tayo nagnonobina, kaya tayo umaattend ng banal na Triduo para sa mga kahilingan. Pero hindi nangangahulugan na pag di natin na kumpleto, hindi na ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Pero naniniwala tayo na kapag nakumpleto natin yung Triduo o ang isang nobina, mas mabilis na pinapakinggan ng Diyos ang ating mga dasal. Amen po ba? Amen. Kahapon, kung nag-attend po kayo ng misa kahapon, ano po ang tema ng pagbasa kahapon? Hindi kayo nagsimba kahapon? Nako, patay tayo dyan. Ngayon lang kayo nagsimba. Pagbisa Triduo lang. Kahapon, ang tema natin kahapon ay yung tinatawag nating Beatitudes. No? Kaya nga 'di ba sabi, binigay sa atin ng Beatitudes kasi let this be your attitudes. No? Ito yung dapat nating maging pananaw. Dapat nating tularan at gawin nating halimbawa. Ano sabi po sa Beatitudes? Mapapalad ang mga mawain, mapapalad ang mga nagpapakumbaba, mapapalad ang gumagawa ng kapayapaan, etc., etc. Kaya nga, doon po sa Beatitudes, nakita natin kung gaano tayo kapalad, no? Sa atin po Katoliko, hindi tayo naniniwala sa salitang swerte. Huwag po kayo naniniwala sa salitang swerte, no? Hindi po natin paniniwala. Ano pong pinaniniwalaan natin sa Katoliko? Ano po?
Blessed o kung counterpart po ng swerte, sa atin po ay grasya, no? Biyaya. Kaya nga pakisabi nyo sa katabi, biyaya ka. Tapos pakisabi po ng malakas, I am blessed. Biniyayaan tayo. Kaya po, wala pong malas sa atin. Walang talagang, kumbaga sinabi natin, pangit na buhay. Lahat tayo bilang mga Katoliko ay biniyayaan ng Diyos. At nakakatuwa po yun, no? Kasi after natin ipagdiwang kahapon yung Beatitudes, ngayon naman pinapaalala sa atin that we have a mission. Di ba? Ano daw mission natin? You are the salt of the earth and you are the light of the world. Maging asin at ilaw ng sanlibutan. Kahapon na-realize natin gaano tayo kapalad. Ngayon pinapaalala sa atin ng Panginoon na meron tayong misyon na gagampanan. Kaso minsan sa pagmimisyon natin, di ba, hinihingi talaga yung una pagbabago sa sarili. Di ba? Hindi tayo makakapagpapanibago ng iba kung sa sarili natin, hindi tayo nakikitaan ng pagbabago. Kaya nga di ba sa kasabihan natin, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, wala kang ginagawa. No? Wala kang ginagawa. At inaanyayahan tayo ng Diyos ngayon na meron kang dapat gawin. Maging asin, maging ilaw. Kung na-realize mo na ikaw ay pinagpala at biniyayaan ng Diyos, kailangan mong maging asin at maging ilaw. Ano po bang mga palatandaan ng pagiging asin? Di ba? Ano pong nagagawa ng asin? Pampalasa. Di ba? Una, pampalasa. Kapag po ang pagkain kinain natin, like for example, adobo, tas wala pong asin, ano kayang lasa? No? Matabang. Kapag ang sinigang walang asin, wala ding lasa. Kaya tingnan po natin sa buhay natin, no? Kung ako ba ay nagiging pampalasa, ako ba ay nagbibigay ng flavor sa buhay ng iba? Minsan yung mga simpleng pagparito lang natin at pakikinig sa mga taong nalulungkot at nahihirapan, sa pagbibigay lang natin ng inspirasyon sa kanila at pananatili sa tabi nila, ay masasabi nating nagbibigay na tayo ng flavor at pampalasa sa kanila. Kaya sana po, no, yung presensya natin sa isa't isa, wag nating aalisin. Kahit nandyan na po yung mga social media na ginagawa tayong kahit minsan magkatabi lang, nagchat-chat pa, di ba? Wag nating ugalayin na parang kahit magkakasama, inaalis yung ating mga encounter. Kasi mahalaga po yun, na meron tayong pakikisalamuha sa isa't isa. Pangalawa, ano pong ginagawa pa ng asin? Pang-preserve, di ba? Bago po na-invento ang refrigerator, ang asin ay ginagamit na para patagalin ang pagkain. Kaya po tayo bilang mga Katoliko, yun din ang hinihikayat sa atin ng Panginoon. Isali natin ang tradisyon, isali natin ang ating katotohanan ng ating pananampalataya sa iba. Yung mga nakatatanda, di ba? Yan po yung role natin sa mga kabataan. Parang hatiin, mga bata dito, mga medyo konting edad lang dito, no? Seniors, no? Nakita natin, no? Kung paano yung mga nakatatanda ay sinasalin yung tradisyon natin bilang mga Katoliko. Di ba kaya nga palagi yung sinasabi, papunta ka pa lang, samahan niyo po kami, no? Huwag niyo po kaming iiwanan. Kayo po bilang mga nakatatanda ang magsasali ng tradisyon at kami bilang mga bata ang magpapatuloy ng tradisyon natin. Sa ganung paraan, mape-preserve po natin yung ating faith. Pangatlo at panghuli po sa asin ay panggamot. Di ba? Yung mga nanay po kapag po yung sumasakit yung ngipin ng kanilang mga anak, anong ginagawa ng nanay? Di ba? Nagkakanaw ng asin sa loob na sa baso na mainit na konti, no? Tapos igagargle o imumumugi ng bata, mawawala na yung sakit, panandalian. Pero isang palatandaan po na ito, na ang asin ay nagpapagaling. Nawa tayo din bilang mga Katoliko ay nagpapagaling din sa isa't isa. Kung paanong tinawag tayong lahat ng mga sugatan, huwag nating hayaan na yung sugat natin ay makapagsugat din ng iba. Nawa yung sugat ko at kahinaan ko ay magpagaling sa aking kapwa. Huwag sanang mangsugat. No? Alam mo nang ang sugatan, susugatan mo pa yung iba. Huwag naman. Bilang asin na tayo tinawag ng Panginoon, tayo hinihikayat na maging manggagamot at magpagaling sa iba. So, pangalawa po, no?
Kung tayo ay tinatawagan bilang maging asin, tinatawagan din tayo maging liwanag. Ano naman po ginagawa sa atin ng liwanag o ng light? Una, nagbibigay ng liwanag. Di ba? Kapag madilim ang paligid, ang ilaw ay isang halimbawa na nakikita natin yung mga hindi natin makita kapag madilim. Imagine nyo po yung sa inyong sarili, no? Kapag po nasa madilim na kwarto, minsan ang hirap-hirap gumalaw kasi walang liwanag, walang nagtuturo sa atin. Kaya pangalawa pong tungkulin po ng liwanag, nagbibigay ng direksyon. Bukod sa nagbibigay ng ilaw, nagbibigay at gumagabay ito sa atin para sa ating pupuntahan. Kaya nga di ba sabi natin kanina, papunta ka pa lang, pagdasal nyo po kami, no? Mahalaga po yung panalangin. Kasi sa pagpanalangin natin sa isa't isa, nagagabayan natin patungo sa isang direksyon, patungo sa isang pupuntahan. At pangatlo at panghuli po na ginagawa po ng ilaw ay yung nagbibigay ng init. Di ba kapag po tayo ay nagiginaw, ang mga apoy ay ginagawa natin para tayo ay magkaroon uli ng init. Nagbibigay sa atin ng comfort, no? Kaya nga, minsan magandang makita natin na kung tayo ba ay nanlalamig sa ating pananampalataya, nawa yung ating kasamahan sa ministry, yung kasamahan natin sa simbahan, ay naway nagbibigay ng init. Hindi sana yung nagtataboy. Kasi baka naman ikaw pa yung kasamahan sa ministry, pero hindi pa ikaw yung nagbigay ng apoy sa iba. Iyon yung paanyaya sa atin. Huwag nating hahayaan na may mawala. Huwag nating hahayaan na mayroong manlamig sa paglilingkod. Kapag nakita natin na parang si sister o si brother ay lumalayo na at unti-unti nang parang na lumalayo sa kanyang paglilingkod sa simbahan, lapitan natin. Baka sa'yo galing yung init, no? Yung init ng paglilingkod na kailangan niyang maramdaman muli. Kaya po, kung titingnan natin sa napakadaming ginagawa ng ilaw at ginagawa sa atin ng asin, ang simple lamang po ang paalala sa atin ng Panginoon na meron tayong misyon. Kung na-realize natin na tayo ay pinagpala, biniyayaan tayo ng Diyos ng mga talento at iba't ibang mga pangangailangan na pinagkakaloob sa atin, gagamitin natin ito sa iisang misyon. Kaya magandang itanong sa sarili, ano? Sa pagsisimula po ng Misa Triduo, ako ba ay nagiging ilaw? Ako ba ay nagiging asin sa aking kapwa? Kung hindi ako nagiging ilaw at asin, baka hindi ko nagagampanan yung misyon na pinagkakaloob sa akin ni Jesus. Na tinatawag ako ni Jesus sa iisang misyon. Ang dami ng ano, no? Anong tawag dyan? Mukhang uulan, no? Sabi niya, Father, tama na. Pero yung po ang paalala sa atin, minsan sa pag-mission po natin, may mga balakid. Merong mga tulad po na ganyan, ano? Na parang pipigil sa atin na magsalita. Parang magde-distract sa atin, sa ating pagginagawang misyon. Pero ano ang paalala sa atin ng Diyos? Kapag tayo ay natatakot, kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, ano pong paalala niya? Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, lapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. So mahalaga po yun. Biniyayaan ako ng Diyos, tinawag ako ng Diyos sa iisang misyon. Ang kailangan kong gawin, sumunod at magpatuloy, magmahal kahit nasasaktan, at magkaroon ng puso katulad ng kay Jesus. Sa pagmamagitan noon, tinutularan ko ang mahal, kabanal-banalang puso ni Jesus na inaalay ang sarili para sa iba.